Alright guys, ito pag-usapan nga natin about nga dito. Ayan, hindi ko mapigilan magbigay ng reaction dito. Ayan, yan. Humihingi ng saklolo para sa Pangulo. Alam nyo mga kasulido, mga boss, kung hihingi ng tulong ang isang Pangulo, parang mali yata na hihingi ka ng tulong sa taong bayan. Di ba dapat ikaw ang unang-unang gumalaw at kumilos para iangat ang ekonomiya? Kasi kami bayad na kami ng bayad ng tax eh. Halos lahat ng, di ba, binibili namin may tax. Sa trabaho namin binabawasan din kami dahil sa tax. Tapos hihingi ka ng tulong sa amin? Mali yata. Alam mo, may suggestion ako sa inyong dalawa, kay BBM tsaka dito kay Castro. Alam nyo maganda, mag-resign na kayo. Kasi hindi nyo magampanan yung trabaho nyo. Diba? Unang-una yung problema sa korupsyon. Diba? Yung problema sa korupsyon. Isa yan sa dahilan bakit bumagsak ang ekonomiya. Nakailan travel ba to si Marcos? Noong mga nakaraang taon. May nangyari ba? Diba wala? May investor bang pumasok? Diba wala? Kasi alam mo sino ba namang negosyante ang gustong magnegosyo sa ganitong, di ba, nangyayari sa bansa na puro korupsyon? Bukod dyan, binabaha pa. Ayaw ng mga negosyante na ganyan yung nangyayari sa isang bansa. Paano sila mamumuhunan kung ang bansa mo binabaha, mahal ng kuryente, mahal ng bilihin, mahal ng gasolina? Naman nakuha niyo yung punto? Tapos hihingi ka ng tulong sa tao. Kaming mga ordinaryong tao na mamamayan na nagtatrabaho, araw-araw gumagastos, na hindi nga namin alam kung ano mangyayari sa bansang to. Tapos hihingi ka ng tulong. Antakin nyo yan ha, mga kababayan ha. At kahit sinong negosyante, wala ko talagang susugal para magtiwala. Di ba? Tignan nyo na hindi naman sa pagkaano, kayo ang sumira sa tiwala ng taong bayan na binigay sa inyo. Unang-una dyan yung pagpapakulong nyo, yung pagpapadala nyo kay Pangulong Duterte sa dahig, yung pagsira nyo sa mga Duterte. Diba? Kung ang Duterte noon, diba, ang nilalabas